Mga kabayan, tila mabilis ang karma sa isang mambabatas na numero 1 nagsusulong ng impeachment complaint kay VP Sara Duterte. Ito ay matapos sinampahan ng ethics complaints ng isang grupo ng indigenous people itong si Active Church Party List Franz Castro dahil ito'y convicted na sa kasong child abuse. Dahil dito, posibleng masibak siya sa pwesto bilang kongresista at maharap sa pagkakakulong. Sinampahan ng ethics complaint ng isang indigenous people o IP group si ACT Teachers Party List Representative Franz Castro nitong Martes dahil ito'y convicted na sa kasong child abuse. Ayon sa abogado ng grupo na si Attorney Israelito Torion, iginigiit ng grupo ang umano'y paglabag ni Castro sa Republic Act 6713 o ang Code of Conduct and Ethical Standards for Public Officials. Nang nalagay sa panganib ang kaligtasan ng mga minor de edad sa isinagawang solidarity mission ng grupo ni Castro sa Talaingod, Davao del Norte noong 2018. Tugon naman ni Castro, walang basihan ang reklamo at isa lamang harassment laban sa kanya. Dagdag ng mambabatas, mayroong mga tao sa likod ng reklamo na nais lamang pagtakpan ang kanilang ginagawang investigasyon at nais lamang siyang paghigantihan. Samantala, nagpaliwanag si Vice President Inday Sara Duterte kung bakit hindi siya sumipot sa ginawang investigasyon ng NBI laban sa kanya kaugnay sa pagbabanta niya sa buhay ni Pangulong Bongbong Marcos Jr., Lisa Marcos at Martin Romualdez. Ayon kay VP Sara, nagdesisyon siya na hindi dumalo sa pagdinig sa NBI dahil na rin sa advice ng kanyang mga abogado na hindi magiging patas ang gagawing investigasyon dahil hawak ng kampo ng PBBM ang ahensya ng NBI. Ito ay matapos sabihin ni Pangulong Marcos Jr. na hindi niya ito palalampasin at agad na papaimbestigahan ang mga pahayag ng Vice Presidente. Ang worst case scenario na nakikita namin is removal from office, impeachment, and then patong-patong na mga kaso, multiple cases to be filed, which the lawyers already told me to expect as well. That is why I just decided not to go to the NBI because clearly the pronouncements of the President and the USEC of DOJ point to cases to be filed. Nakita niyo naman yung mensahe ng Pangulo na sinabi niya in gist. Sinabi niya ganitong mga kriminal na gawain ay hindi ko palalampasin. So sa makita na natin the pronouncements of the President, meron ng bias doon. And kung nakita niyo rin yung interview ng isang USEC ng Department of Justice, sinabi niya a threat is a threat. Doon pa lang sinabi na niya kung ano yung position. Ayon pa sa pangalawang Pangulo, kung sakali man na dumating sa punto na sisilbihan siya ng warrant of arrest ng NBI, haharapin niya ito at wala siyang balak na takasan at magtago gaya ng ginagawa ng ilang politiko o individual. No, I do not plan to leave the country or I do not plan to hide if there will be a warrant of arrest. Mainly because my children are here. So if I am detained, I want to be able to stay, see my children. So I have no plans of doing that. I have no plans of leaving the country to hide. Sa kabila nito, pinayuhan naman ni NBI Director Jaime Santiago itong si VP Sara na magsumite ng kanyang counter affidavit kaysa magawa lang ng liham mula sa kanyang mga abogado. Ganda sana kung counter affidavit because counter affidavit ay siya ang kabayan, siya ang nagsasalita. No? Whereas ito, ang nagsasalita dito ay ang kanyang mga lawyer, nag-confirm lamang siya doon sa sinasabi. Ayon pa sa NBI, magiging patas sila sa gagawing pagdinig taliwas sa mga naging pahayag ng pangalawang Pangulo. Kaya aniya mas mabuti na sana kung humarap si VP Sara sa kanilang ahensya para makapagpaliwanag ng personal kaugnay sa mga binitiwan niyang pahayag at pagbabanta sa pamilya ni President Bongbong Marcos Jr. Ang mangyayari nga kung ano yung meron kaming ebidensya, ayun na lang. Wala nang titingnan namin mabuti, titimbangin namin mabuti. Sabi ko nga sa inyo,
5 abogado at ako'y judge, kami mag-aaral nun, pag-aaralan namin mabuti. At makakaasa kayo ng parehas na resolution, parehas na isasubmit namin sa DOJ. Pagka inaakusahan ka, hindi ka sumagot, your silence condemns you. Ang reason lang kaya hindi sisipot ay Christmas party, that is not justifiable. But then, the Vice President showed courtesy by sending her counsel talking to us at may letter na ganun. Enough na sa akin yun. Hindi na po masyad parang kumbagay mapil na parang walang pahala. The Vice President showed courtesy sa NBI. Ano ang masasabi mo dito, kabayan? Sama-sama nating panuorin ang buong video at pag-comment nyo po ang inyong mga reaksyon at sariling opinyon. Pero bago yan, sa mga hindi pa po nakasubscribe sa ating channel na Kabayan News PH, pakipindot po ang subscribe button at pakiclick na rin ang notification bell para lagi kayong updated sa mga bagong upload natin na legit at napapanahong balita. Maraming pong salamat. Mismong si Vice President Sara Duterte ang nagkumpirma sa kanya na tinanggihan nito ang mungkahi ng kanyang ama na magpapaabot ng tulong pinansyal sa pamamagitan ng pagpaparating ng karagdagang tulong para naman sa pambayad doon sa mga kukuning abogado ng kanyang tanggapan at mismo ng kanilang panig para naman sa mga kinakaharap nitong kaso. Sa naging pagtatanong ng Bombo Radio sa pangalawang Pangulo, ipinaliwanag niya na magpapadala sana ang kanyang ama ng pera para magsilbing pambayad doon sa mga abogadong kanilang kukunin upang humawak sa mga kasong kinakaharap niya. Agad naman anyang tinanggihan ng Vice Presidente ang offer na ito ng dating Pangulo at sinabing kaya na niya at ng kanyang mga abogado ang mga kasong ito. Anya, nakapaghanda naman sila at ang kanilang panig para naman sa impeachment case dahil noong 1 taon pa nila natunugan na maaari talaga magsumiti ng mga impeachment complaint ang iba't ibang grupo, kabilang na ang panig nitong si ACT Teachers Party List Congresswoman Franz Castro noon pa yung nakalipas na taong 2023 at nang biglang lumobo yung mga pag-atake raw sa kanya ay ito na yung indikasyon na nagsimula na ang plano na siya ay tuluyang patalsikin. Narito ang bahagi ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Nagsabi si Pangulong Duterte na magpapadala siya ng pera para sa pambayad daw ng mga abogado kasi alam niya na napakaraming mga abogado ngayon ang kinuha para sa iba't ibang mga kaso. Pero nagsabi na rin ako through my brother kasi yung kuya ko yung sinabihan niya. Nagsabi ako na huwag na lang siya magpadala ng pera dahil nakapaghanda naman na kami para sa impeachment case. Kasi yung sinabi ng impeachment case. So sabi ko nakapaghanda kami sa impeachment case kasi nga last year nag-announce na si Franz Castro ng impeachment. So the moment na sinabi yon, in the moment na nakita namin na tuloy-tuloy yung attacks against me, ay naganda na rin kami para sa mga abogado. Itinanggi naman ng pangalawang Pangulo na nag-usap na sila sa mga issue tungkol sa impeachment cases na kanyang kinakaharap at maski ang mga aligasyon patungkol sa confidential funds ay hindi pa raw napapag-usapan. Paliwanag ng Vice Presidente at yan ay magkakaroon kasi sila ng Christmas break. Saka pa lamang siya magtutungo sa Davao City at posibleng doon mapag-usapan ang ilang mga issue at mga internal na bagay na maaari nilang mapag-usapan sa pamilya. Maaarian niya na dito matalakay yung mga bagay na kasalukuyang lumulutang, ngunit sa isang banda ay malaki din ang posibilidad sa mga apo daw maging tuon ng atensyon ng dating Pangulong Rodrigo Duterte sa halip na mapag-usapan ang kanyang kinakaharap na mga usapin. Narito pa ang pagpapatuloy ng mga pahayag ni Vice President Sara Duterte. Hindi pa kami nagkausap ni dating Pangulong Rodrigo Duterte. I expect na magkikita kami as usual sa December 24 sa bahay ng mother ko. Likely baka doon namin mapag-usapan yan kung may
mapag-usapan namin dahil madalas kasi kapag magkasama-sama yung pamilya, lalo na pag nandiyan yung mga apo, ay yung mga apo yung pinag-uusapan ng pamilya. Samantala na pagdesisyon na naman ni Vice President Sara Duterte na hindi na humarap sa National Bureau of Investigation. Kasunod po yan ng mga sabina nito sa kanya dahil naniniwala raw siya na hindi naman magiging patas ang gagawing investigasyon. Sa pulong balitaan sa tanggapan po ng ikalawang Pangulo sa Mandaluyong, inihayag nito na kumonsulta siya sa kanyang pong mga abogado hinggil sa kanyang naging desisyon. Hindi na rin daw magsusumite ng affidavit ang Vice Presidente sa nag-iimbestiga dahil nakasaad naman na sa kanya pong letter na isinumite ngayong unutong araw po ng Miyerkules sa NBI kung ano po ang mga dapat niyang ilagay sa affidavit. Kung nangyari, nandito pa po ang karagdagang pahayag ni Vice President Sara Duterte. The lawyers presented me with options and I asked them if I needed to go to the NBI for the subpoena, and then they said that I have options not to go. I can send a letter, I can send a position paper, I can send an affidavit. And so we decided that a letter will be sent to the NBI. I don't think magiging patas itong investigasyon na ito. Samantala, nakatakda sana pong imbestigahan kahapon ng NBI sa kanya si Vice President Sara hinggil po sa mga binitawan po niyang umano'y banta sa buhay ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos Jr., First Lady Liza Araneta Marcos at House Speaker Martin Romualdez. Matatandaan na nauna na nga pong ipinatawag ng NBI ang Vice Presidente noong November 29 pero hindi ito sumipot sa tanggapan dahil late na anya na nalaman na postpone ang hearing o pagdinig diyan sa may kamara na nangangailangan din ng presensya niya sa parehong araw. Samantala, inaasahan naman na ng pangalawang Pangulo na ang anyay worst case scenario na maaari niyang kaharapin ay ang mapatalsik sa pwesto at masampahan ng patong-patong na kaso. Isa rin daw ito sa naging dahilan kaya hindi na siya haharap sa NBI. Narito pang paliwanag ni Vice President Sara. Worst case scenario, thank you Ma'am Sel. Ang worst case scenario na nakikita namin is removal from office, impeachment, and then patong-patong na mga kaso, multiple cases to be filed, which the lawyers already told me to expect as well. That is why I just decided not to go to the NBI because clearly the pronouncements of the President and the USEC of DOJ point to cases to be filed. Punto pa ng pangalawang Pangulo na base pa lamang po sa statement na nilabas ni Pangulong Bongbong Marcos hinggil sa umano'y death threat niya at sa statement din ng isang opisyal ng Department of Justice ay halata daw at naniniwala na sila at ng kaniyang legal counsel na magreresulta lamang ito sa pagsasampa ng kaso laban sa kanya. Nakita nila man yung mensahe ng Pangulo na sinabi niya ingest. Sinabi niya ganitong mga kriminal na gawain ay hindi ko palalampasin. So makita na natin the pronouncements of the President, meron ng bias doon. And kung nakita niyo rin yung interview ng isang USEC ng Department of Justice, sinabi niya a threat is a threat. Doon pa lang sinabi na niya kung ano yung position. Binigyang diin din ng Vice Presidente na sakaling dumating daw sa punto na may ilabas na warrant of arrest laban sa kanya ay wala siyang balak na magtago o tumakas pa sa ibang bansa. Anya, sakaling ma-detain siya, nais niya pa rin makita ang kanyang mga anak kaya wala siyang planong magtago. Wala umanong balak na tumakas, magtago at umalis ng bansa si Pangalawang Pangulo Sara Duterte kung sakali man na maghain ng warrant of arrest ang National Bureau of Investigation dahil sa hindi pagdalo nito sa mga dapat sanang pagdinig sa opisina ng kawani. Kasunod dito ay siniguro niya na wala siyang plano na gaya ng mga nabanggit dahil unang-una daw ay narito sa bansa ang kanyang mga anak at pamilya. Dagdag pa dito kung sakali man daw na siya ay maidetene, ay mas gusto nito na mayroong pagkakataon ng kanyang pamilya lalo na ang kanyang mga anak na mabisita at makita ang mga ito. No, I do not plan to leave the country or I do not plan to hide if there will be a warrant of arrest. Mainly because my children are here.
So if I am detained, I want to be able to stay, see my children. So I have no plans of doing that. I have no plans of leaving the country to hide. Inihayag ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na mas maganda daw na magpasahan ng counter affidavit kaysa magbigay lamang ng liham na gawa ng kanyang mga abogado si Vice President Sara Duterte. Anya, ito ay nangangahulugan na siya mismo ang may gawa ng testamento at hindi lamang ang law office. Ito rin ay maaaring magamit sa investigasyon na kanilang isasagawa. Narito ang paliwanag ni NBI Director Jaime Santiago. Ganda sana kung counter affidavit because counter affidavit ay siya ang babayan, siya ang nagsasalita. No? Whereas ito, ang nagsasalita dito ay ang kanyang mga lawyer, nag-confirm lamang siya doon sa sinasabi. Matatandaan na sinabi rin ng NBI na patuloy po silang magiging bukas kung ang Vice Presidente man ay napagdesisyonan ng magpakita o kaya naman ay magpasa ng kanyang counter affidavit. Hiniyak ni National Bureau of Investigation Director Jaime Santiago na magiging patas ang isasagawa nila na patuloy na investigasyon hinggil naman sa mga usaping bumabalot dito sa mga naging pahayag ni Vice President Sara Duterte. Anya, pagkalap lamang nila ng mga ebidensya ang gagamitin sa pag-uusap para sa gagawing rekomendasyon na isusumiti naman sa Department of Justice sa darating na Enero ng susunod na taon. Dagdag pa ni Santiago na inaasahan na masusin nilang titimbangin ang lahat ng impormasyon na kanilang hawak para naman makabuo ng akmang resolusyon mula sa mga ito. Narito ang bahagi ng mga pahayag ng Vice Presidente kaugnay ho doon sa issue ng kanyang mga kinakarap na usapin at ganun din dyan sa National Bureau of Investigation. Ang mangyayari nga kung ano yung meron kaming ebidensya, ayun na lang. Wala nang titingnan namin mabuti, titimbangin namin mabuti. Sabi ko nga sa inyo, 5 abogado at ako'y judge, kami mag-aaral nun, pag-aaralan namin mabuti. At makakaasa kayo ng parehas na resolution, parehas na isasubmit namin sa DOJ. Pagka inaakusahan ka, hindi ka sumagot, your silence condemns you. Samantala, ipinahayag din ni Santiago na sapat na para sa kanya ang courtesy na ginawa para kay Vice President Sara Duterte at kaugnay doon sa pagpasa ng liham para naman sa kanyang hindi pagdalo nitong nakalipas na araw. At kaugnay niya, narito po ang bahagi ng mga pahayag ng pinuno ng National Bureau of Investigation. Ang reason lang kaya hindi sisipot ay Christmas party, that is not justifiable. But then, the Vice President showed courtesy by sending her counsel talking to us at may letter na ganun. Enough na sa akin yun. Hindi na po masyad parang kumbagay mapil na parang napagwalang pahala. The Vice President showed courtesy sa NBI. Ano rin po itong reaction po ninyo kung sa mga naging pahayag po ni Vice President Sara Duterte sa inyo raw po nag-umpisa ito pong kanilang paniniwala na target mula umpisa pa lamang na patalsikin na siya dahil sa inyo pong naging statement noon tungkol po sa impeachment ko? Well, yung last year no tungkol doon sa confidential fund, yung tungkol doon sa mga paglabag, culpable violation of the Constitution. Sinabi natin noon, kasi tinatanong niya ng media kung merong pwedeng grounds. So, binanggit ko lang, no, yung mga pwedeng grounds, kaugnay noong misspent doon sa, umpisa pa lang yun na wala pang good government, hindi pa nagkakaroon ng privilege speech si Representative Veridiano, no, kaugnay dyan. So, siyempre, hindi ko naman din control yon. So, doon nagsimula yung tinanong ng media na ano daw yung opinions ko kaugnay doon sa maling paggamit ng confidential. So doon, wala namang at the start, wala namang balak for impeachment. So later na lang nang makita natin talaga yung mga ebidensya, mga dokumento. Naglabas po halos magkasunod na araw, no? Iisa po ang sinuri nila, yung pong budget ng ating Vice President Sara Duterte. Pati po yung budget ng DepEd nung si Sara Duterte ay DepEd Secretary pa. Ano po ang natuklasan sa COA?
binigyan po ng COA ng pinakamataas na rating ang Office of the Vice President. Kahit po paulit-ulit tayo rito, unmodified or unqualified opinion. Ano po ibig sabihin yan? Wala pong nakitang anomalya. Ito po ang danger. Pinaunahan na tayo ni Marcoleta dito po sa danger na nag-o-audit yung COA at nag-o-audit din po itong mga magkaiba yung resulta ng audit ng COA at audit ng mga congressman. Sabi ng auditor, ang masusunod po sa batas, yung audit po ng COA. Kasi sabi ng COA, walang nakitang anomalya. Sabi po ni Ortega, binulsa ang pera. Ang tindi. Pinakamatindi po, binulsa ang pera. So dito po walang anomalya. Kay Ortega, binulsa ni VP Sara yung pera. So yun po yung problema, no? Yun po yung problema natin. Nakita na po yan ni Marcoleta, kaya sila tinanong. Bakit nyo kasi hinayaan kayong COA na magbigay kayo ng mga papeles, kaya nag-audit tuloy yung mga congressman. Nung nag-purpose mo ay maghanap ng mali, makakahanap ka talaga ng mali. Ayan po nakita nila si Mary Grace. Tapos ginawa po nila si Mary Grace, tinignan nila kung nasa PSA. Wala naman si Mary Grace sa PSA, syempre. Ngayon, sasabihin nila, may anomalya na. May anomalya pala, bit hindi nyo sampahan ng reklamo. Pwede pala kayong magsampa ng reklamo. Teresa Sanggalan, thank you very much sa 499. Ortega, Chua, Adjong. Sino pa yung isa? Meron pang isa na nagsabing may anomalya. Si Luistro. Abogada ka. Luistro, Chua, Ortega, Adjong. Kayo pong apat yung nagsalita na may anomalya. Pwede po kayo mismo magsampa ng reklamo. Kayo mismo magsampa ng impeachment. Si Ako pa pala. Bakit hindi nyo po gawin? Kung naniniwala kayo na talagang may anomalya. Di ba? Ito po, si Franz Castro ay hinaharap po ngayon itong reklamo ng mga IPs, no? The ATA Manobo Tribal Council of Talaingod, Davao del Norte filed on Tuesday afternoon, ngayon po to, an ethics complaint, kaya mainit-init pa po to, against Makabayan Solon Act Teachers Party List Representative Franz Castro. The basis of which was her conviction for allegedly endangering minor in November 2018. Okay. So, pag pinailan po siya ng, siyempre, ang gusto nitong mga to, no? Ito po ay ipinail through, sila po ay sinamahan ng kanilang lawyer na si Israelito Torion. Tandaan nyo po yung pagkakaiba. Kaya tayo, nag-expect po tayo na matatanggal si Castro sa pagiging congressman. Bakit po? Si Tevez sumayaw. Sumayaw, nakakatawa lang po, no? Pero sumayaw lang po si si Tevez nang nalaswaan sila. Ito po, malupit si Castro. May kaso po ba si Tevez sa labas po ng Kongreso? Meron. Ang tanong, convicted na ba siya? Hindi pa po. Pwede palang matanggal sa congressman. Kung kahit hindi pa convicted, di mas lalo na. Mas lalo na pong pwedeng matanggal yung convicted. Natural. So nag-expect po tayo dahil po si Castro ay isa na pong ay isa na siyang convicted. Laban po kay Tevez na hindi pa po convicted.
mag-expect po tayo ng karampatang parusa. O kasi fair po yan yung ethics committee. Dapat maging fair kayo, di ba? Dapat fair po tayo. Ine-expect po namin yan, na-actionan nyo. Isa pa po, sa mga committee ng good governance, kailan nyo po imbestigahan yung confidential fund? Yan, mga katanungan natin. Araw-araw po yan. 4.5 million ng 2023. Kailan nyo po imbestigahan yan? Expected namin yan kasi inimbestigahan nyo si Vice President. Ngayon, nag-expect po kami na imbestigahan nyo rin yung President. Di ba? Pwera na lang kung aminin nyo na hindi. Kasi ang ginagawa namin ay political persecution. Hindi naman political, hindi naman in spirit of fairness. Pero ang hirit po ni Castro, eto po, sabi po ni Castro, ito ay isa lamang na paghihiganti. Iyan. Yung pong reklamo sa kanya ay isang paghihiganti. Another baseless harassment suit. Baseless daw. Wala bang basihan yung pagrereklamo sa kanya sa Ethics Committee? Toryon, Attorney Toryon, wala ba kayong basihan? Hinaharas nyo lang ba? Gusto nyo lang ba maghiganti kay Franz Castro? Dahil kayo ay maka-Duterte? At si Franz Castro ang paputok ng confidential fund? Balikan natin yung sinabi ni Attorney Toryon. Baka nga naman trump up charges lang to, no? At ito po ay sinasabing baseless harassment. Okay. The basis of which was her conviction for allegedly endangering minors in November 2018. Conviction mo yung basis eh. Paano mo sasabihin na walang basis? Baseless, no? Trump up. Meron pong basis. Ang basis po, convicted ka. Kaya kanila nerereklamo kasi wala pa pong convicted na congressman. Sa pagkakatanda ko po, first time to na congressman na convicted na nagpapakulong ng mga abogado. Kaya ka binabueltahan ngayon. Ngayon, pag hindi ka na congressman, wala ka ng power. Tignan po natin, wag po natin pangunahan dahil baka naman isuspend lang. Pero hindi. Yung hindi convicted, tinanggal nyo. Dahil sumayaw lang.